Ayan nga, wala na siya di ba? Hindi na siya Oh. masyadong ano na naman, relevant. So ang gagawin niya, niisip na lang ulit yan ng ano ba maibibintang ko naman? Sino naman kaya pagbibintangan ko ngayon? Di ba, Oo. tingnan mo, binanatan niya pati si Vince Dizon. Ay, hindi ko na ano yun. Ang alam ko lang yung mamaya, yung isa nating topic. Ituloy, eto, ibanggitin na natin. Total, eto yung topic para medyo tuloy-tuloy tayo. Oh, yan. Ano yan? Sabi rito, si Meow Meow pa rin. Yung sunog dun sa DPWH, ang sabi niya, tahasang hagingan ni Cavite Kiko Barsaga Meow Meow ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang sabi niya rito, hinggil umano sa sinabi, Marcos administration sets fire to the DPWH office to destroy flood control anomaly evidence. Tingin ko dyan na siya matatanggal sa pagka-congressman. Tingin ko yan na yung makakapagpatanggal sa Huling kanya as congressman. Ano na yan pagbibintang na yan di ba? Correct. Na sinasabi mo. Oo, na sinasabi mo na si Pangulo, utos ni Pangulo kasi administrasyon di ba? Marcos administration kanino manggagaling ang utos niyan? Sa presidente. Oh, correct. Na gano'n walang katotohanan 'yan. Kailangan patunayan niya 'yan. Hindi basta-basta yung bintang niyang 'yan. Oo, pwedeng hindi kagaya. Hindi marunong hindi ng DPWH. Oo, hindi marunong, hindi kagaya natin. Si Marcoleta ba ang nagsunog? Oo. Nagpasunog. Di ba? Nagtatanong tayo. Di ba? Yun ang tanong. Pag tinanong tayo, bakit mo naman sinama dyan si Marcoleta? Kasi po isa siya doon sa mga nagtatanggol doon sa mga dawit sa mga DPWH. Kaya napapaisip po kami na baka meron silang kinalaman dito. Di ba? Yung kanya, Marcos administration Talagang bintang kung bintang Oo, set fires Pag hindi napatunayan yan, ay naku, may kakalagyan yan. No, hindi hahayaan ng mamamayang Pilipino o hindi hahayaan nung mga kapwa niya congressman na magre-reflect sa Congress yung mga asal niya na mga nagsasalita lang ng walang katotohanan. Kasi ang mangyayari niyan, parang lalahatin ang Congress na nagpe-fake news Oo. Diba? Kasi representative siya Ganun din, kung ano yung nire-represent niya, yun din. Parang yun yung napapahiya. Oo. Kasi lumalabas na parang may saltik yung binoto nila Oh. Dapat ko pa bang gamitin yung salitang parang? Mukhang positive naman Mukhang positive naman Di ba? Dagdag natin yung kay Vince Dizon. Meron siyang sinasabi, binabanata niya, bata si Vince Dizon nung kung kanino man, nakalimutan ko Ang sagot ni Vince Dizon is, hindi ko nalang papansinin yan. Kasi ayun nga, may parang tililing Hindi, marami din talaga hindi pumapansin sa kanya Nung, di ba, nung sa Congress nga nung parang binastos niya si Congressman Sandro. Wala lang, dinedma lang siya. Pero inano pa nga siya parang nung nag-high siya, binati siya pabalik ni Congressman Sandro. Out of respect. Pero bastos di ba? Biglang nagtanong, yung tito mo. Ba't hindi niya rektahin kay Martin Romualdez yung kaso? Yun nga. May kaso ba si Romualdez ngayon na parang wala naman ako. Wala pa naman. Wala. Oo. Di ba? Oo. Iniimbestigahan. Oo, kasi nga nabanggit siya nung ni Orly Ni Orly. Ni Gutesa. Ni Gutesa. Nasa na si Gutesa ngayon? Hindi na makapag-lantad. Ha? Nasa Davao daw. Baka malamang kasi parang yung huling balita natin, 'di ba? Ano ni Sara? Ano siya ni Sara? Ano tawag doon? Army. Yung iyon. So, yan, ang tingin ko din diyan, talagang merong nasa likod niyang dalawa na yan, si Barsaga tsaka si Labista Kasi parehas Gen Z yan Yan dalawa na yan.
'Di ba? Feeling ko Feeling ko isang pero yun din ako feeling ko isa sa mga goals ng mga yan is talagang i-distract din yung iba pang mga ginagawang investigasyon. Parang kasi ganun lang din nila, nandi-distract lang din, although no bearing, pero at least parang sa kanila matuon yung atensyon tapos pero parang ang babaw eh. Ang nakikita ko diyan is nangyari ngayon sa Nepal, yung Gen Z. Kita mo lahat ng vlogger nila parang inuuto yung Gen Z ng Pilipinas. So ito ang Gen Z ng ng Nepal, lumalaban sa gobyerno, ganito napababa nila. Yung Gen Z natin, ginagano nila di ba? Inuudyokan. Tapos yung papel na ginagampanan niyan dalawa na yan na si Lebiste, sa nakikita ko, si Lebiste at si Meow Meow is kumbaga maglagay tayo. Ito lang yung naiisip ko nung nagpapatakbo sa kanila. Maglagay tayo nung mga representante na Gen Z din. Nakaparehas nung mga gusto nating mabuyo. Kasi Gen Z ang binubuyo nila dyan eh. Correct. Ganyan eh. So magmamatch nga naman. Kaya lang, iba yung Gen Z ng Nepal at iba yung Gen Z ng Pilipinas. Oh. Mas matino pa si Congressman Manuel dito, no? Oo naman. Kasi si Manuel sumasabit 'yon, sumasabit yung yung pinagbibintangan niyang nagpapapatay si Marcos Sr., nagpapapatay si Marcos Jr., naalala mo 'yon? Yung nasa kalsada siya, yung ganun. Si Manuel makikita mo naman yung talino niya kaya lang talagang anti-Marcos. Dito yung Kela Barsaga, wala sasagot pa lang meow na paano mo kayo ikukumpara kay Manuel naman yan? Di ba? Oo. Hindi, pero magaling din kasi sumayaw. Magaling din sumayaw to Sino? Si Barsaga? Si Barsaga. The dancing congressman din to, yung ganun-ganun Ewan ko, ang nakikita ko sa kanya, yung pagpe-flex niya ng mga pera doon sa niya. Oo. Hawak niya yung, siguro may 1 million yun, yung hawak niyang ganun, tapos ano pa ba? May 1 million yun, tapos yung mga babae, yung mga babaeng And then meron siyang yung artista ban. Yung artista ban. May nakita akong pineplex niya, artista ban. Sabi ko, artista ban, pineplex? Yak, ew. Di ba? Well, so, ayun, palagay ko may mga tao behind that dalawang Gen Z na yan. May taong mga behind that Gen Z na para maudyukan yung mga Gen Z ng Pilipinas. Pero hindi, matatalino yung Gen Z natin. Sa tingin ko, establish naman natin na talagang anti-administration, no? Kasi, I mean, wala silang banat, pero halatang sila, anti-government, anti dun sa Pero bakit ganun? Nakapwesto sila, pero anti-government sila. Oo. Hindi. Kumbaga, parang nasa part sila ng opposition. Pero yung nakikita nating opposition nilang ginagawa is hindi mo masasabing tunay na opposition tong mga to. Kasi yung tunay na opposition talaga is kung merong corruption na ginagawa yan, bago bumoka yan, merong mga papeles, dokumentong mga papakita, ebidensya yan. Kasi ang gusto niyan, ipakita sa mamamayang Pilipino talaga na kaya namin ino-oppose to kasi kurakot to, babagsak ang bansa natin. Ganon. Pero tingnan mo ang tunay na opposition. Ang mga kakamping, yan ang tunay na opposition. Na sinasabi ko nga na opposition sila, pero nung nakita nila na tama yung nagiging way ni Bongbong Marcos, sinuportahan nila. Kasi iisa ang layunin. Angatin ang bayan. Nag-aano man sila, medyo nagkikriticize sila, pero pagka maganda yung ginagawa ni PBBM, sang-ayon sila. Oo. Tsaka, tingnan mo yung opposition dati. Ang ginawa nila is, si Marcos, may bangag-bangag din sila dati di ba? Si PBBM, si Marcos, nagkukokain, ganito, bangag yan, ganito, ganyan. Nung nagpa-drug test na si Pangulo, wala na, hintuan na. Correct. Di ba?
Miski yung pideyalik nila Morales na dating kalibel ni Barsaga si Morales No, miski yun hindi masyadong nakisali ang kakamping doon kasi nga nakita na nila naipakita ng drug test na malinis siya. Tuminto na sila. Pero mas Diba? mataas naman ng konti si Morales. Medyo mas may kasi naglalabas na ebidensya may 'di ba may punch hole yung ebidensya nun. Sa bagay. Pero puro talkish lang Pero si Kiko, ganyan lang ng kapupuntahan yan. Parang mala Morales na wala. Dahil puro talkish lang din. Puro salita lang. Feeling ko audition yan nag-audition lang din. Saan? Sa mga DDS. No, para Hindi na kailangan pa ba mag-audition doon basta nagsalita ka na si Marcos ay magnanakaw. Ano ka na kasanla? embrace ka na nila no? Hero ka na sa kanila.